At ng mga nahuhuli ninyong vape products na sinasabi niyong isinusunog niyo rin, magpapakita kayo ng ebidensya na talagang sinunog ninyo. Ang ayaw ko mangyari, hinuli niyo ito at after several weeks or months, ibibenta niyo rin sa labas. Magugulat na lang tayo na yung nahuli, na seize, na supposed to be dapat sunugin, nasa merkado na, kumakalat. Muli magandang umaga po, Mr. Chair, at maraming salamat po sa pagkakataon for Parents Against Vape and Youth Against Vape to join here po sa ating hearing and allow me to read our statement po. Muli magandang araw, ako po si Judy from Youth Against Vape, ang youth arm po ng Parents Against Vape, at ang aming organisasyon po ay bumababa sa mga komunidad upang magbigay po ng impormasyon at maging sa social media po regarding po sa mga panganib na dulot ng sigarilyo at ng vaping. At kami po ay aktibo rin po na hinihikayat ang mga magulang at ang mga kabataan na makilahok din po sa mga diskusyon na may kinalaman po sa mga polisiyang ito, lalo na po sa mga local government units po natin. Nakakabahala po ang patuloy na pagdami ng mga kabataang naaakit sa paggamit ng vape at kamakailan lamang sa mga kabataang may edad 14 hanggang 18 na aking nakausap ay naibahagi nila ang mga bagay na nakakaakit sa kanila para gumamit nito, gaya ng flavors tulad ng root beer, bubblegum ice, menthol, Yakult at pink ice na siyang pangunahing dahilan ng kanilang paggamit ng vape. Ang mga ito ay may matamis na lasa, cooling effect at mabangong amoy, mga katangiang designed upang akitin ng ating mga kabataan. Sa aking pakikipag-usap sa mga kabataang ito ay bagya pong nalungkot ang inyong lingkod nang malaman mula sa kanila ang epekto nito. Hindi nila alam kung ano ang laman ng mga vape na ginagamit nila. May ilan sa kanila ay naging dual user na. Nagsisigarilyo kapag walang hinihipak na vape. Ang iba naman, ang turing po sa vape ay alaga. Pagising sa umaga po, ginagamit nila at hinahanap-hanap nila. At titigil lamang sila kapag nakaramdam na sila ng masamang epekto sa katawan. Ang presyo ng vape mula sa 350 pesos hanggang sa 650 ay abot kaya pa rin para sa kanila. Sapagkat ito po mga kabataan na ito ay rumaraket or sumasideline, sila po ay nakakapag-ipon at nagagawa po nilang ma-afford itong mga produkto na ito. At ayon sa ilang kabataan po na nakausap ko, nakakabili sila sa pamamagitan po ng pakikipag-transact sa social media, particularly po sa Facebook, at based na rin po sa aking personal na obserbasyon, may mga nagbebenta rin po ng mga vape products sa mga bangketa at overpass na hindi sumusunod sa umiiral na regulasyon. Ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga kabataan ay bunga ng agresibong marketing ng tobacco industry na patuloy na gumagamit ng flavors at disenyo upang gawing safer ang kanilang mga produkto sa patingin ng ating mga kabataan. Kasama na rin dito ang kakulangan sa enforcement ng ating batas. Kaya't kami po sa Youth Against Vape, kasama ang Parents Against Vape, ay nananawagan para sa mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas gaya ng pagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng vape sa loob ng 100 meters mula sa paaralan at pagpapalakas ng enforcement laban sa iligal na bentahan nito. Kami rin ay patuloy na nananawagan sa mga legislators natin na muling bisitahin at iribisa ang kasalukuyang batas, ang ating RA 11900, limitahan ang flavors sa menthol at tobacco lamang kung ang layunin ng vape ay tulungan ng ating mga adult smokers na tumigil sa paninigarilyo. Itaas muli sa 21 years old ang minimum age of access sa vape products at pataasin ang buwis sa vape, e-cigarette products upang hindi ito maging price accessible sa mga kabataan. Napakaganda ng mga pangarap ng mga kabataan na ito na hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa kanilang pamilya. Kung magiging pasyente lang sila ng ating mga ospital pagdating ng panahon dahil sa
pagpapabaya ng ating gobyerno sa pagpapatupad ng striktong batas ukol dito, paano na po ang kanilang pangarap? Huwag nating hayaang maging biktima sila ng industriyang ito. Protektahan po natin ang kanilang kinabukasan, protektahan po natin sila. Salamat po. Thank you. We're very honored and privileged that we're joined by one of our very hardworking senators, Senator Raffy Tulfo. Morning, sir. Good morning, Mr. Chairman. Any Thank you. opening statement, Senator Tulfo? Tatanong na lang ako mamaya. Sige. Thank you. Thank you. Thank you. And lastly, from our health advocates, we call on Mr. Montesa from EER, Action for Economic Reforms. Yes, good morning, Mr. Chair. Thank you very much for allowing us to participate in this hearing. For AER, we have done our research, but we've done a review of the related literature and done some modeling for the economic burden on tobacco, as well as some of our projections. If you don't mind, we would like to share a couple of slides just to share our... Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. So for the top... Is this new? I remember AER was there during the last hearing. The hearing last week po? Last week, oo. Yes, this is different po from that. Okay, all right. Yes. Thank you, Mr. Chair. So for the topic of this hearing, since we are discussing combating illicit trade, we wanted to do an in-depth review of what the literature says, as well as global best practices. And we also did some modeling or simulation to identify what are some good sense policies that we can implement in regards to illicit trade. So first, I think it's worth acknowledging the impact that sin tax reforms have had in the country, not just on our local situation, but we have gained international repute because of our ability to implement a landmark reform such as the sin taxes. So institutions like the World Bank and the World Health Organization have recognized sin taxes as being pro-health, pro-revenue, and pro-poor. Particularly, it has raised the revenue of the effort of the country quite significantly, even if we control for inflation. For health, it has generated significant revenues for the Department of Health and PhilHealth. In fact, the combined budget of the DOH and PhilHealth has increased by 400%. And for the poor, Mr. Chair, as you can see, data from the Global Adult Tobacco Survey showed that relatively the smoking rate has decreased by over a third. So generally, we know that from the presentation of Dr. Maricar Limpin, that generally benefits more price-sensitive groups who are the low-income households or the poor and young smokers or young consumers because they are more sensitive to changes in price. So sin taxes have effectively increased prices to the point that many people either quit, reduce their consumption, or don't get into the habit of smoking in the first place. Now, in the next slide, I think I'd like to go back to the remark that you said, Mr. Chair, to open this hearing, when you said that this is a health measure first and foremost. And we would like to present this contextualization so that everyone would appreciate better why we're bringing up this issue. We've modeled the economic burden of tobacco, meaning we tried to weigh what are the costs and the benefits of smoking on the country. Of course, some of this was discussed by Dr. Limpin. The cost of tobacco really is how much it costs our healthcare system, the burden on our healthcare system to treat the people who contract illnesses and diseases that are born out of tobacco use. There is one metric from the Global Burden of Disease in 2021 that attributes around 88,000 deaths every year to tobacco use. One other metric that we would like to show from the same study is the concept of a DALY, or a disability adjusted life year. So one DALY represents the loss of the equivalent 1 year of full health. So the DALY for a specific disease or health condition actually contains the sum of the years of life lost, so meaning the deaths from premature mortality, as well as the years lived with disability. So when you smoke, the outcomes could be you could die from cancer, for example, but you could also suffer from disability. And we also count the years that you have to live with the illness, with the sickness, that you are not able to work, for example, or that people have to care for you. We Mr. count Chair, that. may I interrupt? Yeah, go ahead. Thank you dun sa nagsasalita. May katanungan na ako dun sa siguro sa DOH. Gusto ko lang malaman kung ano yung ingredients, contents, yung sa liquid, sa vape.
narinig ko na meron na atang formaldehyde na ingredients yun pero hindi nilalagay. Can somebody answer that? Would that be DTI or DOH? Kasi doon sa mga vape products, hindi nakalagay doon yung mga ingredients. Okay. Hindi ni-specify. Yes. Good morning, Mr. Chair and Senator Tulfo. May I request or ask permission that FDA be allowed to answer your query because they are the office in the authority to answer your question po. Thank you, Okay. sir. Is there anybody from the FDA, Food Drugs Administration? Meron bang taga-FDA rito? Good morning, Mr. Chair. And to answer po your question, usually we have two kinds of products. We have the electronic nicotine delivery system and electronic non-nicotine delivery system for vapes. So pag ENDS po or nicotine containing, usually it contains propylene glycol, and then you have nicotine, and then you have the flavors. And then for non-nicotine, usually you have vegetable glycerine, propylene glycol, and then the flavors din po. Okay. Pero ang tanong ko kasi ma'am, bakit hindi nilalagay doon sa mga vape products yung binibenta sa mga karton kung ano yung ingredients? Diba sa FDA, ni-require ninyo lahat ng mga nabibili ng mga products, especially pag kinukonsumo, kung ano yung mga nilalaman na ingredients noon. In this case, doon sa vape, sa mga karton binibenta, especially sa mga oil-based, dapat nakalagay kung ano yung ingredients noon. Mr. Chair, Your Honor, under RA 11900, the regulations on vapes has been transferred to the Department of Trade and Industry. And the role of the FDA is if there are medicinal or therapeutic claims or reduced risk statements. Yun lang po ang role ng FDA pagdating po sa RA 11900. So it will be the DTI po who will do the evaluation and review. Okay. I've heard na yung vape, especially pag nasusunog yon, na nag-emit yun ng formaldehyde, at yung formaldehyde, di ba yun ang ginagamit sa paimbalsamo ng mga patay? Bakit po? Yes, Your Honor, one of the emission products of aldehydes na kasama po dun sa content ng ingredients ng vape ay posible pong may emissions for formaldehyde, and as what Your Honor had said, ang formaldehyde po ay classified as a human carcinogen ng International Agency for Research on Cancer. So, kung ganon, ano yung ginagawang steps ng ating mga kinaukulan kayo dyan sa FDA na para ma-monitor kung saang level ba ang danger ng formaldehyde sa health ng mga gumagamit nito ng mga vape? Wala bang threshold na Your Honor, pagdating po sa regulation ng vape, nasa DTI na po. detail na naman? Opo. Pero sasagutin ko na rin po yung katanungan nyo. Pag human carcinogen po, wala po tayong threshold. Wala pong level na magsasabi na safe po siya kasi carcinogen po siya. Yun nga po eh. Kasi kung carcinogen, ba't pinapayagan? Kung nakakasira ng kalusugan ng tao, ba't Si pinapayagan? DTI ko na po, ipapasa po Baka yung... pwedeng kausapin. Is that okay, Mr. Chairman? Have a representative from DTI who's here, so you may respond. Thank you, Mr. Chair. For the standards that we are following, the DTI issued the Philippine National Standards following internationally accepted standards as regards the formulation. However, currently, in fact, we do have a schedule with the FDA so that we can revise the implementing rules and regulations of the vape law so that we can have further inputs as to the formulation and packaging requirements of vaporized nicotine products, Mr. Chair. Ito, meron akong hawak
na relics. Tapos sa karton niya, Mr. Chair, nakalagay mga ingredients, glycerol. I don't know what is this. Propylene, glycol, nicotine, benzoic acid. Can somebody explain to me kung ano mga ito? Kasi kung ako'y kabataan na mimili nito, baliwala sa akin to, ano yan? Kailangan alam ng mga gumagamit ng vape kung ano yung ipinapasok nila sa katawan nila. Dapat mayroong information dissemination campaign ang ating mga taga-TTI o FDA to tell them the risk of using vape. Para yung mga kabataan, magde-decide sila, especially yung gusto palang pumasok sa magbe-vape, kung siya pa ay gagamit pa rin ng vape o hindi. Ito munang glycerol. Ano po itong glycerol? Ang glycerol po ay yung base ingredient po ng nicotine. Ay ng electronic nicotine liquid po. So kasama po siya sa ingredient para po ma-vaporize po yung product po natin. Yung propylene Opo. glycol. Propylene glycol and Propylene. glycerol po or vegetable glycerin po. Okay. Ano po ito? Ito po ay isang ingredient po para po mag-vaporize po yung produkto po. Yung Na- benzoic acid. Yung benzoic acid po, ina-assume ko po na yan ay nicotine salt. Kaya po may benzoic acid para po ang sinasabi po nila ay hindi masyadong maging harsh sa lalamunan po ang paglanghap nitong nicotine product na to. Okay. Sa ngayon, sa DTI, ano pa ang ginagamit na water base sa mga vape? Is that salt, Nick, or free base? Thank you, Mr. Chair. During the previous, let me just answer first, Mr. Chair. Right now, it's a free base. What we issued the PS licenses for are only for free base. Now, during the last hearing, before the hearing ended, I mentioned that we released PS licenses for 2 brands that contain nicotine salt, but upon review, the applications for the nicotine salt products were did not push through, and so what we only have now are vaporized nicotine products that use free base and not nicotine salt. Yeah, medyo segue muna ako ng konti from sa health issue, sa taxation, and then sa smuggling. Anong ginagawa ng Bureau of Customs dun sa mga nahuli ng mga vape products? Sir, sinisira po namin. Sinisira? Opo. Sigurado po kayo? Yun po yung instruction ng aming commissioner, sir, at yun po yung Hindi nasa nga, regulation. hindi nga po, walang biruan. Opo, yun po ang report sa amin ng Okay, kasi I've received information, I think last year, worth 500 million of vape products ay naharang ng Bureau of Customs. You know about that? Opo. Hanggang ngayon nasa warehouse at nakapagbayad na yung may-ari, pero iniipit pa rin dahil nag-aantay, may inaantay ata yung mga taga Bureau of Customs. Your Kung Honor, ano yung inaantay, hindi ko alam. Siguro kayo alam nyo. Your Honor, pwede pong malaman yung details ng i-confirm ko po sa amin. Siyempre, sir, 500 million worth, it doesn't matter whether it is vape o yung ba'y palito ng posporo. We're talking about 500 million pesos na naharang ninyo. Imposible hindi nyo malalaman yon. Kung yan ay naharang nyo halaga lang 1 million, 10 million, pwedeng hindi mo malalaman. Pero if we're talking about 500 million pesos worth of products na naharang nyo, alam nyo yon. So ang pagkakaalam ko, nasa warehouse pa rin daw. Kasi baka mag-expire na after a few months, dalawang nangyari, and then I need to talk to DTI. May hinihintay ang Bureau of Customs. Kung sunugin nyo na agad. Yes, Mr. Chair. Sunugin nyo na agad. Yes, Mr. Chair. We Kasi will... the fact na pinatagal nyo mag-isang taon na doon sa warehouse, parang meron kayong iniisip na plano.
Di ba sabi mo, sinusunod agad? Okay, sige. Pag nakahuli kayo ng kontrabando, sinusunod niyo agad within a certain period of time? How many days, how many weeks? Tinatapos lang ho yung proseso na legal. Usually, how long would it take the process? Sa regulation po namin, 30 days yung timeline po for the legal process to be finished, sir. And then pag wala naman pong appeal sa higher courts, then doon na po kami nag-resort to, ang tinatawag po doon rendering, which is the destruction of these items. Okay. This is what I want you to do, sir. I-account nyo sa publiko kung ano-ano yung mga vape products na inyo pong naharang since 2 years ago. And what did you do with that? And then, kung sabi nyo ay sinunog nyo, sino po yung mga witnesses na naroroon habang sinusunog po yung mga vape products na yon? Okay po yon? Opo, Mr. Chair. Okay. Magkano po yung kinokolektang tax ng Bureau of Customs? Sa Ang excise tax po na equivalent sa vape, depende po dun sa laman nung vaporized product. So sa isang millimeter po ng liquid na yan na equivalent po dun sa nicotine na nakukuha sa isang pack ng sigarilyo, umaabot po ng about 60 pesos na excise tax po. 60 pesos. Opo. Okay. Paano natin malalaman na yung mga vape na pumasok ay nakapagbayad ng excise tax? Dapat po meron silang stamp po na ini-issue po ng Bureau of Internal Revenue. Meron din pong ini-issue ang Bureau of Internal Revenue na authority to release imported goods po or So, ano nangyari sa mga vape products na walang stamp tulad nito? So, smuggle to? Yun po ang presumption. Kinakailangan pong pag wala pong stamp yan, maaari pong hulihin sa merkado yan at i-seize po. Eh di gumalagala na kayo sa merkado at maraming mga walang stamp. May mga continuous operation po kami jointly with the Bureau of Internal Revenue. So, at report. Ano nangyari po dun sa inyong continuous operation? Meron mo ba kayong pinapalabas na press release sa media na nag-ikot kami at ito yung mga nahuli namin at ang halaga ay ganito? Bakit wala? Ang alam ko po, ang BIR meron po. I-check ko po sa amin, sir. Ang alam ko BIR, meron din is po. BIR here? Meron? Okay, BIR, gumagala-gala daw kayo, continuous na paggagala at nanghuli kayo. Nasaan yung mga huli ninyo? Good morning, Mr. Chair. Yung mga huli po namin nasa mga warehouses po namin kasi Warehouses naman. Isa po dun kasi sa concern namin, sir, when it comes to vape. Yung kung saan, kasi may mga battery yan, sir. Paano i-dispose yung battery niya, which is usually lithium ion or nickel something. Can you give us an accounting of all those vape products na hindi nakapagbayad ng tax, Meron po excise tax, at nasaan sila ngayon at ano nangyari and how much? Kasi tahimik kayo eh. Sabi nga nitong si Bureau of Customs, kung tuloy-tuloy ang pag-iikot-ikot ninyo, pag-raid or if you will call that raid sa mga establishmento na nagtitinda ng vape na hindi nagbabayad ng excise tax. And yet, hindi nyo dinideklara yung performance ninyo, yung naging output ninyo. Tahimik kayo. Mr. Chair, Sandali, sir. Dapat sinasabi nyo, di ba, na for the period of, say, November up to December, 20 na establishments ang aming napuntahan at nakita kami ng violation at halagang ganito ang nakumpiska at ito ngayon ay dadalhin namin sa warehouse, etc. Bakit wala kayong ganong press release? Mr. Chair, yung mga operations po namin lahat nandun po sa website namin sa bir.gov.ph po. No, lahat po ng mga activities. Hindi naman lahat ng meron. tao pupunta sa website ninyo. Dapat, magpa-press release kayo. Sinasabi nyo sa tao. Meron po kami sa Facebook din ng official Facebook ng BIR din po. Naka-release din po doon yung mga activities namin. Mr. Mr. Galera, hindi naman lahat ng tao, lahat ng Pilipino interesado na pumunta sa website ninyo. The only people who will be interested in going to your website are those people na merong interest about taxation. Mga negosyante, yung mga smuggler, yung mga
gustong makaisa sa gobyerno when it comes to pambubuwis, those are the people na pupunta sa inyong Mr. website. Chair, Pero yung mga naninigarilyo, makinig ka muna sir, yung mga naninigarilyo, yung mga nagbe-vape, anong pakialam na sa website nyo? Kaya nga, use the media para i-disseminate yung mga information na gustong marinig, na dapat na marinig ng taong bayan, which is yung nanguhuli kayo at ano yung mga nahuli nyo. Sir, Mr. Chair, may mga regular din po kaming media releases, Mr. Chair. nasaan po? We will furnish this committee, Mr. Chair. Kaya nga kasi Mr. Chair, ang gusto kong mangyari, marami kasi mga nagtitinda ng mga vape na walang stamp. Kasi pag walang stamp, ibig sabihin, hindi nagbayad ng tax, illegal. Eh sabi nila, tuloy-tuloy ng pag-iikot nila, pag-uhuli nila. Sabi ko, nasaan yung mga huli? Nasaan yung, di ba? Yung mga products na yun. Sabi niya sa warehouse. Because like I told the Bureau of Customs last year, merong isang huli ang Bureau of Customs amounting to 500 million pesos worth of vape. Last year pa yon. Hanggang ngayon nasa warehouse pa rin daw. At base sa information na tanggap ko, may hinihintay ata ang Bureau of Customs. Kung ano yung hinihintay, sila lang nakakaalam. DTI, merong mga vape products na pinapayagan at merong mga vape products na hindi. Bakit selective? Dapat kansilahin na lang lahat yan. Kung kailang kansilahin, kung talagang masama sa kalusugan. Thank you, Mr. Chair. The VPI issued the Philippine standard licenses for these vape products only pursuant to the vape law. Currently, we have at least 10 brands with valid PS licenses. So earlier, before the hearing, I submitted to the committee secretary a list of the brands that are allowed to be sold in the public. So if the brand is not in that list, both vape and heated tobacco product, then 100%, Mr. Chair, the product is illicit. Wala akong pinapaboran na vape products dito. Actually, para sa akin, mas maganda tanggalin ang lahat yan eh. Pero, naging clear sa akin na merong certain products, brand na hinaharang ninyo. At ginugo nyo yung iba. And kung kumparahin mo yung sinasabi mo standard, universal standard, doon sa para mapayagan ng isang vape na mag-exist, pare-pareho lang sila. Yung formulation and all. Kaya lang meron talagang hinaharang. At yung paghaharang na yon may dahilan. At kung anong dahilan, sa magkano kadahilanan siguro. Mr. Chair, I confirm po na meron po kaming hinaharang at hindi po kami nag-issue ng PS license because when we received po yung kanilang toxicological risk assessment report, mataas po yung formaldehyde level base po dun sa international standard. So hindi po namin ini-issue yun. I also confirm na meron din po kaming mga brands na sinuspend dahil po dun sa pag-iikot po namin. These brands did not comply with packaging requirements. Under the vape law po, meron po tayong 3 packaging requirement. We have the graphic health warning, textual health warning, and internal revenue fiscal marking. Yung pong mga brand na nasuspend po namin, wala po silang internal revenue fiscal marking o yung tinatawag po natin na tax stamp. But as regards po dun kung bayad po sila ng taxes or hindi, we defer to the BIR. Ang sa amin lang po is meron po bang tax stamp o wala because yun po yung packaging requirement ng vape law. So dahil wala silang tax stamp, so kinancel na po yung kanilang karapatan na makapag-import, makapasok ng vape sa Pilipinas. Hindi po kinancel, Mr. Chair. Naka-suspend po at meron po tayong
pending formal charges before the Very good. Fair Trade Enforcement Bureau. Very good. po. Then I need to see yung development doon sa pag-file ng formal charges. Kung yung paggulo ng kaso, saan naka-file, when, at ano ng status. Gusto ko yung ganon. We will submit, Mr. Chair. Yes. Sabi ni Senator Ralph Recto, 17 billion pesos ang halaga ng buwis ang nawawala sa gobyerno mula sa mga vape products. Mismo na itong si Secretary Ralph Recto ang nagsabi during the budget deliberation sa plenary, Mr. Chair. Siguro yung BIR nandito, yung Bureau of Customs. Siyempre, hindi niyo pwedeng kontrahin ito sinabi ni Secretary Ralph Recto. So therefore, ano po yung plano ninyo para itong 17 billion pesos na nawawala, ipapasok na sa mga susunod na panahon? BIR? Mr. Chair, yung plano po sa BIR moving forward, kaka-evaluate lang po namin yung unsolicited proposal sa PPP Center, yung track and trace system, Mr. Ano po? Chair. Track and trace system. Track and trace? So ito po yung mas advanced na pag-trace doon sa mga excisable products, particularly itong sigarilyo at saka itong vapes. So how do you track it, sir? Can you explain it to us? Meron po tayong system. Ito po, proposal pa lang po under sa PPP Center. Paano nga po? Yung mula pa lang sa pag-manufacture hanggang sa doon sa retail hanggang sa pagbenta, matitrace ng system kasi may geotagging siya, Mr. Chair. So From matitrace kung sino saan yung bayad. Kung saan nag-origin yung vape, is that what you're saying? Yung produkto po na excisable, sigarilyo or vape. Kaya nga, paano kung in-smuggle yun? Ah, Paano yung kung kaya- lusot? Kaya madaling ma-determine kung legit or hindi bayad yung equivalent na excisable na excise tax, Mr. Chair. No, sir. Ibig sabihin, katulad nung pumasok na $500 million worth of vape, kung hindi naharang yon, so lusot sa ano yun at hindi sana nagbayad ng buwis yun. So doon, anong plano nyo sa smuggling? Para masiguro na lahat ng vape products na pumapasok, lahat ng brand, kailangan magbayad ng buwis. Kasi sir, Yes, Mr. Chair. maraming kumakalat eh. Ito pa nga, walang stamp ng BIR. Oh, ngayon mag-ikot-ikot ka marami. Pumunta sa matindahan. Walang stamp ng BIR, no? Para sa excise tax. 'Di ba? So, sabi mo meron kayong tracker? Yun yung moving forward, Mr. Chair, yun yung system na gagamitin natin. Hindi na dito yung traditional na stamp system, kundi yung Hindi na. track and trace system na po. Okay. Tulad ng mga na-recommend ng mga health advocates. Okay, sige. Kunyari pagpasok ng vape sa isang container and then nag-declare yan na vape kung sa amang bansa nang galing. And then anong gagawin ni Bureau of Customs, sir? Ang first step, First step, sir, meron dapat po siyang permit galing sa Department of Trade and Industry. DTI, okay. And then At second step, usually po meron na dapat nakaakibat na stamps po yan, no? Na nakabit. Ibig sabihin ho, hindi ho po pwedeng dito lang nila ikakabit yung stamps. Ibinibili na po dapat nila yan in advance. Kinukuha na nila yan sa Bureau of Internal Revenue at ikinakabit na po yan dapat sa mga produkto. no, kasi na- pagpasok niya sa container galing sa ibang bansa, ibig sabihin may stamp na agad. yun po yung regulasyon dapat, sir. Dapat po talaga advance ang So, sino naglagay ng stamp? usually po pinapadala na nila yun sa supplier nila at ang supplier nila dapat ilagay na po yung stamps na yun dun sa mga produkto na yun. Okay, yung supplier na mismo maglagay ng stamp. Opo. O kung ganon, bakit may mga vape na walang stamps? Sir, ito po kasing sistema na to pinatupad lang nung June 2024. Maari po may mga old stocks na ganyan. Hindi rin po namin dinidiscount na baka meron mga pong nakalusot. Kaya po, ang ginagawa naman po ng Bureau of Customs, we conduct
letters of authorities po, no, yung aming mga visitorial powers ina-exercise po namin sa mga bodega. In fact, sir, for 2024, 48 seizures po yung aming nagawa. Ang equivalent amount po nung total estimated value po nung nahuli namin is 5.1 billion pesos po. Continuous naman po yung ginagawa namin na ito, no, para po ma-plug yung loophole. At the same time, yung amin pong mga scanning systems, ina-upgrade po namin yung AI detection nila para po ma-detect yung fluid na nandun po sa vape. Hopefully po ma-upgrade namin tong system na to ngayong taon na to para po yung detection pag dumaan sa x-ray namin, ma-detect po yung organic substance ng vape. Thank you po, sir. Masarap pakinggan. Ang akin lamang dito, nasabi ko na kanina, ulitin ko for the second time, lahat ng mga nahuhuli ninyong vape products na sinasabi nyong isinusunog nyo rin, magpapakita kayo ng ebidensya na talagang sinunog ninyo. Ang ayaw ko mangyari, hinuli nyo ito at after several weeks or months, ibibenta nyo rin sa labas. Or may maring hindi kayo. Magugulat na lang tayo na yung nahuli, na seize, na supposed to be dapat sunugin, nasa merkado na, kumakalat. Nagas nyo po yun. At, and you will agree with me na nangyayari yan. Very much so, sir. No? In fact, on cue po dun sa inyong observation din sa amin during the budget deliberations, ang ginawa pong hakbang ni Commissioner Rubio, inutusan niya po yung aming Public Information and Assistance Division, no? Na pag may mga ganyang activities na, i-Facebook Live po namin yung destruction. Very good. Opo. At i-inform po namin yung mga stakeholders din, no, to be present. Ibig sabihin po yung mga lehitimong nagpapasok nito para alam po nila na yung mga illicit po na produktong yan hindi po lumalabas ulit sa merkado. Okay. Siyempre, dapat may mga witnesses din. Bukod yung kayo-kayo lang na stakeholders, dapat merong chance sa taga-media, taga-civil society, etc., na para masasabihin na hindi hausyaw yung pagsunog ninyo. Opo. Magsasabit din po kami, sir, sa inyo ng report dun sa activities na to, sir. At siguro ho, within the week, consolidate lang ho namin at isubmit ho namin sa committee na to. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo, for those very important questions, especially on the vape. And thank you for filing the resolution to look at this issue as well.